Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, Lord, galit ka pa ba? At meron tayong concept na propitiation. Propitiation refers to a sacrifice that absorbs and satisfies God's righteous wrath against sin, turning his anger into favor. In the Old Testament, sacrifices symbolized atonement, but they could never fully appease God's justice. In Christ, however, God himself provided the perfect proposition. Jesus bore the wrath of desert, and by doing so, reconciled us to God. This act shows eternity from God's grace. His love moved him to satisfy his justice through the cross. Propitiation guards God's holiness and his mercy, providing that salvation is both constantly and secure. At makita po natin ito sa John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. God's wrath remains on them. Sa Tagalog po, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasamba sa anak ay hindi makakakamit ng buhay, kundi po ng Diyos ay mananatili sa Kanya. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching, first teaching. God is both righteous and loving. So, yung Panginoon sa Kristo po pala. Siya po pala yung isang Diyos na kung saan matuwid at mapagmahal. Ngayon naman sa second teaching natin, God's problem is justification. So, yung problema pala ng Panginoon sa Kristo, meron siyang justified na kung saan tayo yung magtatama ng lahat ng problema sa buhay natin. Sa third teaching naman po natin, God's solution is propitiation. So, lahat pala ng solusyon ni God sa lahat ng problema natin. Meron siyang righteous, or kumbaga, sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, mayroon yung tama. Dadako naman tayo ngayon sa ating application. First application, gaze upon the beauty of grace. So, palagi tayong mag-look forward sa kabutihan ng grasya ng Panginoon sa buhay natin. Lahat ng grace ng Panginoon, kailangan natin ipagpasalamat. Ngayon naman sa second application, go and sin no more. So, palayain na natin yung sarili natin at huwag na tayong gumawa pa ng mga kasalanan na alam naman natin hindi na dapat kasi nga may alam na tayo. Ngayon naman sa third application, give your all to Jesus. So, kailangan pala natin ibigay lahat kay God yung meron tayo. Hindi lang yan meron tayo, kundi yung kasiyahan, kalungkutan, syempre, yung galit, lalong-lalo na yan. Kailangan natin ibigay o isurrender natin yan kay God. So, ngayon naman dadakaw na tayo sa ating discussion. What is God's grace? So, para sa akin, yung grace ng Panginoon ay yung syempre lahat ng kabutihan ng Diyos. Dapat pinapalitan natin yan ng pagmamahal sa Kanya. Syempre yung pagsamba sa Kanya. Yung grace kasi ng Panginoon, sobrang lawak na paliwanag yan. Siya kasi yung nagbibigay sa atin ng buhay. So, sa pamagitan para ng buhay na pinahiram niya natin, parte na siya ng God's grace. At ngayon naman sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko po sa devotion natin ngayon na kung gaano kabuti yung Panginoon sa Kristo sa buhay natin. At how can you apply our devotion?